Nagsimula ang story na ito kay Alex. Siya ay isang magaling na ranger sa Mexico. Isang araw naglalakbay siya sa isang kapatagan sakay ng kanyang kabayo. May hinahanap itong suspect. Ito ay si Tom. Natagpuan niya ito sa gilid ng bato na nagpapahinga. May isang sniper rifle na nakatabi niya. Pinulot ito ni Alex at sinuri. Naupo siya sa bato at kinausap niya si Tom. Sinabi ang mga nagawa niyang kasalanan. Habang nag-uusap ang dalawa, may nagradyo kay Alex, sinabi na may isang vehicle na may sakay na mga armadong lalaki na may baril na AK-47. May humahabol dito na isang police car. Nagradyo na siya ng mga pulis para mag-back up, ngunit matagal dumating. Nailigaw ng kalaban ang mga pulis, eksaktong tumigil ang mga armadong lalaki kung saan naroroon si Alex. Niradyo niya ito sa mga pulis at kinuha ang sniper. Binaril niya ang sasakyan ng kalaban. Sa unang pagbaril ni Alex ay hindi tumama. Sa pangalawang pagbaril niya, tinamaan ang engine ng sasakyan ng kalaban. Lumabas sa loob ng kotse ang mga kalaban at hinahanap kung saan nanggagaling ang putok. Nakipagbarilan ang mga kalaban kay Alex, ngunit hindi nila ito matamaan. Binaril ni Alex ang isa sa mga kasama ng armadong lalaki, natumba ito at namatay. Nagsitago ang mga armadong lalaki sa mga bato. Nabaril na naman ni Alex ang kalaban. Dalawa na lang ang natitira sa mga kalaban ni Alex. Tumakbo ang isa palayo at ang isa naman ay pumunta sa likod ni Tom at tinutukan ito ng baril. Pinababa ng kalaban ang sniper at pistol ni Alex at pinakawalan si Tom at tumakbo palayo. Agad namang pinulot ni Alex ang sniper rifle niya at binaril ang kalaban. Natamaan ito at bumagsak. Bilib na bilib si Tom kay Alex. Kinaumagahan pagkagising ni Alex, bumungad sa kanya ang dalawang agent na galing New York City. Pinatuloy niya ito sa loob ng kanyang bahay at nag-usap sila. Napag-usapan nila si McBride, isang kriminal, ito ay itatransfer. Si Alex ang napili na mag-transfer dito ng kulungan. Nakipagkita na si Alex at ang partner niya sa deputy. Inisakay na si McBride sa sasakyan nila Alex. Habang nasa biyahe sila, nabangga ang sasakyan nila Alex ng isang monster truck na may sakay na armadong lalaki. Pinagbabaril sila nito at namatay ang partner ni Alex. Nakalabas si Alex ng sasakyan at binaril ang kalaban gamit ang pistol. Natamaan siya ng bala at natumba. Gumapang ito sa lupa at naghanap ng matataguan. Nakatakas si McBride. Dinala nila ito sa kampo, bumaba sila sa sasakyan at pumasok sa isang warehouse. Sa loob ng warehouse may isang French ang sinalubong si McBride. Tuwang-tuwa ito nang makita si McBride. May pinakita itong isang kanyon na ginamit sa World War. Nakita si Alex ng agent sa isang restaurant. Kinausap niya ito tungkol sa nangyari at humingi ulit ng tulong na hulihin si McBride. Sumakay sila ng eroplano papuntang London. Habang nakaupo nagkwento ang agent tungkol sa sarili niya, sinabi niya na naalala niya ang tatay niya kay Alex dahil isa ding police officer ang tatay niya sa London. Lumapag na ang eroplano. Sumakay sila ng sasakyan. Dumating na sila sa isang hotel at nag-check-in. Naglalakad sila sa papuntang club. Pumasok sila doon at dumiretso sa bartender at pinakilala ni Officer Smith si Angel. Gusto ni Officer Smith na bigyan siya ng impormasyon tungkol kay McBride, ngunit kailangan ni Angel ng pera para sa impormasyon na hinihingi ni Smith. Nagbigay na ng impormasyon si Angel. Mahahanap nila si McBride kung hahanapin nila si Oleg na nag-check-in sa isang hotel, room 27. Pumunta na doon si Alex at Smith sakay ng kots. Bumaba at pumasok sila sa isang hotel. Sa backdoor sila dumaan. Kumatok si Alex sa isang pinto. Binuksan niya ito at nakita ang check-out time. Sa masukal na daan, kinatok ni Smith ang pinto, ngunit pinagbabaril siya ng kalaban. Binaril din niya ito at tinamaan niya. Humingi ng backup si Smith. Habang nakatingin si Alex sa dingding, nagulat ito dahil may sumira ng dingding. Lumabas doon si Oleg at nagsuntukan silang dalawa. Nakita ni Oleg ang baril ng kasamahan niya at pinagbabaril si Alex at Smith. Nakalabas ng hotel si Oleg at may nakitang sibilian na nakamotor. Inagaw nito ang motor at tumakas. Huli na nang dumating ang backup. Pinatawag si Alex at Smith ng agency at sinabi ang nangyari. Kailangan ng ebidensya ng agency. Kinailangan din nilang patunayan na sila ang perfect team na makakahuli kay McBride. Pumasok sa isang facility si McBride at pinatay nila ang kasabwat nila doon at kinuha ang box. Habang nasa hotel si Alex at Smith, may pumasok na armadong lalaki. Nakita ni Smith na babarilin nito si Alex kaya inunahan na niya ito, natamaan sa balikat ang kalaban. Nagpaputok ang mga kasamahan nito. Nagsitakbuhan ang mga tao, natamaan si Smith ng bala at natumba. Nakita ni Alex ang pistol ng kalaban.
Ginamit niya ito at binaril ang mga armadong lalaki. Lumabas na sila ng hotel at duguan. Sumakay ng sasakyan si Alex at Smith. Hinabol pa din sila ng kalaban at pinagbabaril. Matagumpay na nakatakas si Alex at Smith. Sumunod naman si McBride sakay ng itim na van. Sinakay niya ang kasamahan niya at tumakas. Ginamot ni Alex ang sugat ni Smith. Tinanggal niya ang bala at nagpasalamat si Smith kay Alex. Pumunta si McBride sa personal niyang doktor. Pinagamot niya ang kasamahan nito. Inalok si McBride ng alak ng kanyang doktor at pinakanta nito ang anak niya. Sinabi ng doktor na hindi na niya tutulungan muli si McBride dahil nabayaran na ang utang niya gamit ang paggamot sa kasamahan niya. Pinaalis na sila ng doktor. Samantalang si McBride ay nasa hotel, kasama niya si Angel. Nag-sex ang dalawa at hindi alam ni McBride na si Angel ay binayaran ito ni Officer Smith tungkol sa impormasyon ni McBride. Pinuntahan nila Alex at Smith ang address kung saan naroroon ang mga kasamahan ni McBride. Pumasok sila doon at tinanong sa reception kung nasaan ang mga Russian. Pinusasan siya ni Smith. Nakita ni Alex ang log at nakasulat doon na ang check-in at pangalan ng mga Russian gangster. Pinasok nila ang kwarto ngunit walang tao doon. Nakita ni Alex sa bintana na papasok pa lamang ang mga Russian gangster. Nakita nila ang receptionist na nakaposas at binaril nila ito. Dahan-dahang pumasok ang mga Russian sa kwarto nila. Mga armado ito at may mga automatic na rifle. Inabangan sila ni Alex sa pinto, sinuntok at binaril niya ang mga ito. Sumuko na ang leader ng mga Russian dahil wala na siyang magagawa. Tinutukan ito ng baril ni Smith at sinuntok. Bumawi naman ng suntok ang leader ng Russian, natumba si Smith. Naupo ito sa kama at sinabi kay Alex na kuhain ng tissue dahil may dugo sa mata nito. Nagtanggal ng tuksedo si Alex. Nakipagsuntukan siya sa leader ng Russian. Sinuntok si Alex sa tagiliran at binuhat. Hinagis siya sa kanto. Tumayo si Alex. Duguan na siya. Nakakita ng kutsilyo si Alex. Sinaksak niya ito sa binti ng kalaban. Dumaan ang kalaban niya sa bintana para tumakas. Nakita ni Alex si Smith sa sahig. Binuhat niya ito palabas. Dumating na ang backup nila at sinigurado na ligtas ang lahat. Nakuhaan ng litrato si Alex at Smith. Dinala sa infirmary si Smith. Pumasok ng pinto ang boss nila at sinabing paparusahan sila sa nagawa nila. Nagbigay impormasyon ang boss nila tungkol sa gagawin ni McBride. Siya ay gumagawa ng nuclear bomb at ang estimated na araw na pasasabugin niya ito ay next week. In-interrogate nila ang nahuli na kasamahan ng leader ng Russian gangster. May bomba itong suot. Nang lumapit si Smith, inactivate nito ang bomba. Pagkaalis ni Smith, sumabog na ang kaagad ang bomba kasama ang suspect. Sinabi ni Smith na hindi next week ila-launch ang bomba kundi 2 days na lang dahil sa history. Naghahanda na si McBride para i-launch ang bomba. Sumugod na sila Alex at Smith kasama ang mga SWAT team kung saan naroroon si McBride. Umakyat sila ng hagdan at may nakitang isang kalaban. Sinuntok ito ni Smith hanggang sa mawalan ng malay. Umakyat naman sa taas si Alex at nakita niya si Oleg. Nakipagbarilan siya dito. Binaba ni Oleg ang baril niya at nakipagsuntukan kay Alex. Nasaksak si Alex ng karambit ni Oleg at kinuha ni Alex ang maso para ipangsalag. Nakakuha ng tubo na bakal. Hinampas niya si Alex sa likod at paa, at ito ay natumba. Sa sobrang pagod ni Oleg na paluhod ito, at hinampas ng maso ni Alex, natumba ito at nawalan ng malay. Dumating na si Smith, nakita niya si Alex na duguan. Kailangan nila umakyat sa 7th floor para puntahan si McBride. Nakahanda na ang mga rocket launcher na pinapwesto ni Smith sa kabilang building. Pina-launch na niya ito at tinamaan ang mga kalaban. Nakapagtago si McBride sa likod ng bato. Pumasok na sila Smith at Alex sa 7th floor. Binaril sila ni McBride. At nagtago si Alex at Smith sa bato. Sinabi ni Alex na hanapin niya si McBride kahit saan man ito magtago. Binaril nila ito at tinapon ni McBride ang baril nito at nagpakawala ng gas grenade at tumakas. Hinabol ito ni Alex at Smith, ngunit hindi na nila ito naabutan dahil nagpalit ng pangturistang damit si McBride para hindi siya makilala. Matagumpay na nakatakas si McBride. Pinatawag si Alex at Smith ng agency. Kinausap sila ng boss ni Smith. Sinabi na tapos na ang trabaho ni Alex sa London. Pinababalik na siya nito sa Mexico. Nakabalik na sa Mexico si Alex. Isang araw, habang naglalakad si Alex sa kapatagan kung saan siya laging nagpapatrol. Nakita niya ang isang lalaki na may dalang baril, sinuntok niya ito at kumuha ng impormasyon dito. Nalaman niya na nasa kapatagan din si McBride.
Hinanap ito ni Alex, nakita niya na nagpapahinga sa mga bato si McBride at mga kasamahan nitong Espanyol. Nagsitakbuhan ang mga kasama nito para magtago. Binaril ni Alex ang mga kasamahan ni McBride at sila lahat ay namatay. Mabilis na tumakbo si McBride. Nakakalayo na ito pero natamaan pa din siya sa paa ng sniper rifle ni Alex. Hindi na makatakbo si McBride. Nagsisigaw si McBride sa sakit. Pinapili ito ni Alex kung gusto niyang mamatay or makulong. Hinagis ni Alex ang posas at pinili ni McBride na mabuhay kaya sinuot niya ang posas. Dumating ang chief ni Alex. Sinabi ni Alex na may mga kasamahan na namatay si McBride sa jungle. Magsasagawa sila ng arrangement para kay McBride. Pinatayo na si McBride para arestuhin at dalhin sa presinto. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.